Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Magaganap ngayong taon ang pinakamalaking balikatan exercise sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos mula April 22 hanggang May 10. Ayon sa Executive Agent ng 2024 Balikatan Exercises na si Colonel Michael Lohico, makikibahagi sa kauna-unahang pagkakataon ng Philippine Coast Guard at French Navy. Mayroon ding mga kinatawan ng 14 pang bansa upang maging mga observers sa joint drills. Bukod dito, gagamitin din sa taunang joint military exercises ang mid-range missile system ng United States. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na pagdami ng Chinese nationals o students sa lalawigan ng Cagayan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Nauna nang nagpahayag ng pagkaalarma si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Sa aniyay, hindi maipaliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa, negosyante, turista at mga estudyante sa bansa. Ayon sa AFP, kabilang sa kanilang inaalam sa investigasyon ay kung ano ang talagang pakay ng mga Chinese students sa Cagayan, lalo pat malapit ang Cagayan sa Taiwan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Senator Risa Hontiveros na nakahanda ito na sagutin ang utos ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon ng religious group leader na si Apollo Kibuloy. Humiling kasi ng Temporary Restraining Order o TRO ang kampo ni Kibuloy sa Supreme Court laban sa arrest order na nilabas ng Senado dahil sa patuloy nitong hindi pagsipot sa investigasyon sa mga aligasyon ng pang-aabuso. 10 araw ang binigay ng SC sa Senate para magkomentaryo sa nasabing petisyon. Hataw Balita ngayon. Sinampahan na ng kaso ng Philippine National Police ang driver ng van na pinagsakyan ng bilyong pisong halaga ng iligal na droga na nasabat sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Kasong paglabag sa Section 5, Article 2 o Transportation ng Illegal Drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang haharapin ng suspect na si Ahalon Michael Zarate. Kasama sa patuloy pang inaalam ng PNP ay kung sino-sino ang kasabwat ng salarin habang natapos naman ang inventory ng mga ebidensya at na-turn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng Korte Suprema ang kontrobersyal na kumpanyang Smartmatic na makibahagi sa mga susunod na bidding ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa Korte Suprema, umabuso ang COMELEC sa agarang pagdiskwalipika sa nasabing kumpanya na makasama sa public bidding para sa gagawing halalan sa May 12, 2025. Pinangunahan aniya ng komisyon ang pagdiskwalipika sa Smartmatic kahit hindi pa ito nakakapagsumite ng kanilang bids at hindi rin umano nasunod ng komisyon ang proseso mismo nito ng bidding. Samantala, handa naman umano ang harapin ng COMELEC kung sakaling kakasuhan sila ng Smartmatic. Ang kanila umanong desisyon na idiskwalipika ang kumpanya ay dahil sa pagnanais nilang bigyang halaga, panatilihing maayos at malinis ang halalan sa bansa. Hataw Balita ngayon. Magsasanib puwersa na ang Department of Transportation o DOTR, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine National Police o PNP sa mga anti-terrorism operations sa bansa. Isang kasunduan ang nilagdaan ng MMDA, DOTR at DILG para bumuo ng isang joint task force para palakasin ang puwersa ng mga manguhuli sa kalsada. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Interior and Local Government o DILG na tutukan ng operasyon sa mga colorum vehicle. Ayos at malinis ang halalan sa bansa. Nalubog sa matinding pagbaha ang ilang bahagi ng United Arab Emirates o UAE dulot ng pinakamalakas na pag-ulan na tumama sa bansa sa loob ng 75 taon. Kahapon April 17, sinabi ng state media ng bansa
na nakapagtala ng mahigit sa 10 pulgada ng ulan sa loob lamang ng isang araw sa ilang apektadong lugar na pinakamataas mula pa noong 1949. Dahil sa baha, pansamantalang sinuspinde ang operasyon sa Dubai International Airport kung saan mahigit 270 na flights ang nakansela habang 370 na flights naman ang na-delay kahapon. Ipinahayag naman ng nasabing paliparan na magtatagal pa ng ilang oras bago maisaayos ang kanilang operasyon. Hataw Balita ngayon. Yan, good morning Noel at good morning Bert. Aba, hindi mo ba naabutan Bert itong pagbaha diyan sa ilang bahagi ng UAE, particular diyan sa Dubai bago ka umalis? Yes, amigo Sherwin, kasi dumating ako rito April 12, kaya hindi ko na naabutan. No? Pero matindi yung nangyari na ating nabalitaan kasi for the first time, parang ngayon ko lang narinig na nagkaroon ng bagyo dito sa UAE, lalo na sa Dubai. Ano? Kasi nung binabanggit ko nga sa inyo, way back 2011, kasi nandyan ako ng halos 14 years na, no? Ang ulan dyan na aming nararanasan is ambon lang once a year. Tapos itong mga lately, itong mga 2017-18, medyo nagkakaroon ng ulan, pero hindi naman ganyang kalakas, ano? Kaya talagang nakita ko yung talagang pagtaas ng tubig dito sa Dubai, ano, amigo Sherwin at Noel. Ayun. Noel, di Oo ba? nga, amigo. Amigo, at malaki na rin kasi nagiging changes sa climate change na nararanasan din ngayon. Kahit nga dito sa lugar namin, ito nakabalot na naman ako dahil medyo lumamig na naman ngayon at kagabi nakaranas kami ng pagbagsak din ng snow at medyo natunaw lang din ngayon, uminit pero mamaya malalamig na ulit, amigo. Oo, yung sa UAE, posibleng dulot ng climate change, ano? Pero itong pagdami ng mga Chinese national dito sa Cagayan, hindi pa alam, hindi pa tukoy kung ano ang dahilan kung bakit biglang dami ng mga Chinese national dyan sa Cagayan na ngayon nga ay iniimbestigahan ng Philippine National Police kung ano ang dahilan, kung meron ba itong banta sa ating seguridad, Noel at Bert. Yes, amigo, siguro hintayin din natin kung ano yung magiging resulta ng magiging investigasyon kasi gaano ba karami yung sinasabi talagang marami na para ituring natin na isang threat, ano? Kasi dito rin sa amin sa Canada, amigo, ay marami na din ang nagiging mga international students at iba't ibang mga races, ano? At marami din diyan mga Chinese students. Yun ay dahil nagbukas ng path ang Canada patungkol sa mga international students. Pero yun nga medyo parang nakaka-curious bakit nga ba biglang dumami. Samantalang mainit din ang usapin tungkol dyan sa West Philippine Sea, amigo at Bert. Yes, abangan natin yan, amigo, dahil hindi yan simple, no? Kailangan natin na talaga maabangan kung ano yung magiging resulta ng investigasyon dyan, amigo. Oo, at bakit sa Cagayan? Ano ba ang meron sa Cagayan? Bakit hindi sa Baguio kung saan malamig ang klima, lalo na pagka ganitong panahon? Naniniwala ang Philippine National Police o PNP na hindi nagmula o ginawa sa Pilipinas ang 13.3 billion pesos na halaga ng shabu na naharang sa Litagtag, Batangas. Iba kasi ang nakitang markings at packaging ng mga ito noong Lunes, April 15 kumpara sa mga nakukumpiska ng pulisya nitong mga nakaraang taon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, naniniwala sila na nagmula sa ibang bansa ang mga nakumpiskang droga. Iniimbestigahan na ang abandonadong yate sa nasugbo na hinihinalang pinagsakyan ng naturang kontrabando. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, ang naturang droga ay ibiniyahe mula sa Nasugbo, Batangas patungong Maynila bago ito nasabat sa checkpoint sa Alitagtag. No less than the President has stated earlier po na there are indication na galing po sa labas itong mga illegal drugs, but I hope you understand we really cannot give more details dahil nga po as we speak yung ating pong intel operatives are conducting
investigation and possible follow-up operation. So iba po ito at yun po yung pinag-aakalan ngayon. The PNP already coordinated in close coordination with PIDEA and our foreign counterparts to determine and study the possible origin po nitong illegal drugs dahil iba po yung markings and packaging po niya. Halos magdamag na nanatiling nakasadsad ang isang barko ng Coast Shipping Line sa mababaw na bahagi malapit sa Buntod Sandbar and Marine Sanctuary na sakop ng Masbate City. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita ngayon. Naialis na ang barko mula sa pagkakasadsad nito sa mababaw na bahagi ng karagatan malapit sa Buntod Sandbar and Marine Sanctuary sa siyudad ng Masbate bandang umaga nitong Miyerkules, April 17. Umalis ang MV Mobo sa private port ng Co-Container Port and Terminal Services sa Mobo ng alas 8 ng gabi noong Martes, April 16. Nagkaroon ng aberya sa steering failure ang barko na naging sanhi nito ng pagkakapadpad sa mababaw na bahagi ng karagatan, dahilan para ito ay masadsad dakong alas 8:30. Patungo sana ang barko sa Pasakaw Port sa Camarines Sur. Lula na naturang sasakyang pandagat ang 27 pasahero at 10 rolling cargoes. Naialis sa pagkakasadsad ang barko dakong alas 10:30 ng umaga kahapon. Halos magdamag na nanatili ang barko sa pagkakasadsad at ligtas na naibalik sa pribadong pantalan dakong alas 11:30 kahapon. Pinagkalooban ng pantawid gutom ang mga pasahero ng mga kawani ng Coast Shipping Lines at inilipat sa MV Uson Star na patungo rin sa Pasakaw Port. Pansamantala munang itinigil ang biyahe ng MV Mobo upang isailalim sa hull inspection at para sa iba pang mga proseso. Samantala, pinaalalahanan ng Port Management Office o PMO Masbate ang mga opisyal ng barko na laging tiyakin ang mga navigational equipment kagaya ng steering gears upang maiwasan ang aberya sa karagatan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Makalipas ang 8 taong pagtatago, arestado na ang isang National Most Wanted person na suspect sa kasong panggagahasa sa menor de edad sa isinagawang joint operation ng mga otoridad sa Pililla, Rizal. Si Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nadakip ng mga otoridad ng Pililla Municipal Police Station ang lalaking nasa listahan ng National Most Wanted Person noong taong 2021 sa isang joint operation katuwang ang mga operatiba ng PIT, Rizal RIU 4A. Kinilala ang suspect na si alias Anto, 57 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Pililla. Ayon kay Police Major Marinel Fronda, matagal na rin nilang binabantayan ito kung umuwi na sa kanilang lugar. Actually po, 2018 po na-file yung case sa kanya, and then so until now po, nung April 16, may nagbigay po sa amin na confidential informant na kung saan po nalaman po niya na siya po ay pauwi sa kanilang tahanan, kaya po ito po ay aming nadakip. Noong hindi pa nahuhuli ang suspect, naglabas ang Pililla PNP ng 130,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng salarin. Paalala naman ni Major Marinel lalo na sa mga kababaihan na biktima ng panggagahasa. Sa atin naman pong awareness sa ating mga kababayan dito po sa Pililla, tayo po ay patuloy po ang koordinasyon po natin sa ating mga barangay upang magkaroon po ng mga dialogue and awareness program po sa ating mga kababayan para po mapigilan po ang kaso po ng rape. At the same time po, meron po tayong patrolya ng bayan. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang suspect sa Pililla Custodial Facility at nahaharap sa kasong qualified rape. Jenica Cruz, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon.
Ligtas na sa kapahamakan ang mahigit 20 local official mula sa Quezon Province na nasaktan matapos na maaksidente ang kanilang sinasakyang minibus nang mawalan ito ng preno sa Cagayan de Oro City pasado alas 11 ng umaga nitong Miyerkules, April 17. Ang mga nasabing local official ay miyembro ng Philippine Councilors League ng Quezon Province na nagsagawa ng benchmarking sa Cagayan de Oro City Local Government Unit. Matapos ang kanilang pagbisita sa City Hall, dinala ang mga ito sa Malasag Ecotourism sa syudad kung saan nangyari ang aksidente. Agad na naisugod ang ilang sugatan sa pinakamalapit na ospital. Nagpasalamat naman ang mga ito na minor injury lang ang kanilang tinamo. Isa sa pangunahing tinitignan ng mga nasabing legislator sa kanilang pagbisita sa lungsod ay ang mapalakas ang foundation of local legislation for good governance and sustainable development. Hataw Balita ngayon. Dalawang patay na marine mammal ang napadpad sa dalampasigan sa magkahiwalay na lugar sa Caraga Region. Natagpo ang patay at nadedecompose na ang isang dambuhalang balyena sa magpupungko rock pool sa bayan ng Pilar, Siargao Island. Ayon sa Philippine Coast Guard, isang sperm whale ang napadpad na balyena. 6 na oras ang kanilang ginugol para maialis ito sa dalampasigan. Ginamitan ito ng backhoe at dump truck at agad na inilibing sa landfill area ng Pilar. Sa bayan naman ng Cortez sa Surigao del Sur, isang dugong ang natagpuang wala ng buhay sa coastal area ng barangay Tag-Anongan. Ikinagulat ng mga residente ang patay na dugong at agad itong inireport sa lokal na pamahalaan. Hindi pa natutukoy ang dahilan ng pagkamatay ng naturang marine mammal. Man pa rin makapasok ang tulong ng United Nations para sa Gaza Strip at hindi makausbong sa dagat ang inaasahang bilis ng tulong. Itinuturong dahilan ng problema ang lumalalang delay sa mga checkpoint sa lugar kung saan karamihan sa mga request na ma-deliver ang mga tulong ay tinanggihan. Ito ang umahatong na balita ni Chris Pugaban. Hataw Balita ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkaantala ng humanitarian aid na galing sa United Nations o UN para sa Gaza Strip, bunsod ng patuloy na paglala ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa datos ng UN, nakaranas ito ng 41% significant delay sa aid deliveries noong nakaraang linggo, kung saan tinanggihan ang karamihan sa mga request na ma-deliver ang kanilang mga tulong. Matagal na nagrereklamo ang UN sa mga hadlang sa pagdadala at pamamahagi ng tulong sa buong Gaza. Lalo pa itong nahirapan sa pagpapadala ng tulong nang mayroong mga namatay na World Central Kitchen Aid workers matapos ang Israeli airstrike noong April 1. Tinatayang nasa 2.3 milyon na residente ang naapektuhan ng giyera at patuloy na lumalala ang kagutuman sa lugar. Sinabi rin ng UN na ang problema ay hindi lang tungkol sa pagkain dahil naging mas komplikado na ito kaysa simpleng pagdadala ng mga food supply. Mahalaga aniya ang tubig, sanitation at kalusugan upang mapigilan ang taggutom. Nagkaroon na ng improvement ang pagpapadala ng humanitarian aid simula nang magkaroon ng giyera, ngunit hindi pa umano ito sapat sa itinagdang target. Chris Fugaban, umahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakakapagtala ng 8,873 anti-Semitic incidents o galit laban sa mga Hudyo o Jewish people ang Anti-Defamation League sa Estados Unidos noong isang taon. Ito ang pinakamataas na bilang na naitala ng organisasyon magmula ng simulan nilang subaybayan ang mga nasabing pangyayari. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Umabot sa mahigit 8,800 ang anti-Semitic incidents sa Estados Unidos. Ayon sa annual report na inilabas nitong Martes,
April 16 ng Anti-Defamation League. Nahigitan nito ng 140% ang record noong 2022 na nasa 3,700 na siyang pinakamataas na tala mula pa ng 1979. Ilan sa mga pangyayaring antisemitic na naitala ng grupo ay harassment, vandalism at assault. Sa mga ito, pinakamataas ang bilang ng nakaranas ng harassment na umabot sa higit sa 6,500. Samantalang umabot naman sa 2,000 ang vandalism at 161 ang assault. Ilan sa mga harassment na naranasan ng mga Jewish o inaakalang Jewish, mukhaan man o online, ay ang pagbato sa kanila ng mga anti-Semitic slurs, stereotypes o kaya naman ay conspiracy theories. Base din sa audit ng ADL, ang biglaang pagtaas ng mga ganitong pangyayari ay bumulusok noong nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Lumabas din sa report ng grupo na mayroong 1,162 na anti-Semitic cases sa mga K-12 na paaralan, samantalang 922 naman ang naitala sa mga kolehiyo at pamantasan. Dagdag pa nila, mayroong 1,987 incidents ang naitala sa mga Jewish institution na kadalasan ay bomb threats na natatanggap sa mga sinagoga o iba pang institusyon ng mga Hudyo. Naniniwala naman si Jonathan Greenblatt, CEO ng ADL, na ang nangyayaring antisemitism sa bansa ay isang national emergency at nananawagan siya sa mga namumuno sa pamahalaan na gawan ito ng agarang aksyon. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Ridge of high pressure area at easterlies po ang nakakaapekto sa bansa. Yung ridge of high pressure area, ibig sabihin nito, extension mismo ng high pressure area. Kasalukuyan po, base sa ating latest image galing sa Himawari, wala po tayong minomonitor o binabantayang sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw sisikat mamaya pong 5:41 ng umaga, samantalang ang araw lulubog mamaya pong 6:11 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mahigit 7,000 pamilya sa Eastern Visayas ngayong taon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Eastern Visayas, idiniklara ng self-sufficient ang mga naturang household, kaya dapat na silang maalis sa listahan ng 4Ps. Pero kahit hindi na sila 4Ps beneficiary, makatatanggap pa rin sila ng tulong sa kanilang mga local government unit at iba pang government agencies tulad ng livelihood program. Sa ngayon, nasa 286,000 households sa Eastern Visayas ang miyembro ng 4Ps. Hataw Balita ngayon. Hindi alintana ng mga dumagsa sa Grand Pasalingaya sa Sorsogon ang init ng panahon kahapon. Big time kasi ang mga papremyong pinamigay sa okasyon tulad ng kotse, motorsiklo at mga baka. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Pinilahan ng todo ng mga Sorsoganon at karatig lalawigan ang ginawang Grand Pasalingaya sa probinsya ng Sorsogon kahapon, April 17. Tinatayang nasa mahigit 110,000 na individual ang dumagsa sa pagbabaka sakaling manalo. Gaya ni Anthony na taon-taon ay dumarayo pa mula sa lalawigan ng Albay dahil sa pangarap na manalo ng motorsiklo. Kahit motor lang, boss, gagawin ko po sanang tricycle. Nagtitindi po ako. Maging si Aling Salvacion ay di alintana ang init ng panahon sa pagpila. Makapasok lang sa loob ng Sorsogon Sports Arena. Kwento nito, pangalawang beses na niyang pumila sa Pasalingaya dahil sa pagbabakasakali na manalo rin ng motorsiklo.
Sana manalo ng motor. So kaya trip. Si Aileen naman sa halip na makipagsapalaran sa pagpila ay sinamantala pagkakataon na makapagtinda dahil sa dami ng tao. Minsan nakakapag, naman kami pag ganitong may event, 5K, 7, 5 pataas. Kaya sinasamantala din namin pag ganitong may okasyon po. Namahagi sa nasabing okasyon ng 10 sasakyan, 110 motorsiklo, 100 baka, 500 refrigerator, washing machine at rice cooker. Ang pasalinggaya sa Sorsogon na pinasimulan sa Sorsogon ay ginagawa na rin sa iba pang lalawigan dito sa Kabikulan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Patok ngayon sa mga turista at bakasyonista ang isang pasyalan sa Tanay Rizal. Bukod sa makapigil hiningan itong tanawin, abay, mala New Zealand pa ang dating. Si Jolitz Matangat may patikim. Pangarap mo ba na marating ang New Zealand pero hindi pa sapat ang budget mo? Tara na sa Mala New Zealand ng Tanay na talaga namang breathtaking ang ambience na stunning view ng Sierra Madre. Sa bayan ng Tanay sa lalawigan ng Rizal, alam nyo ba na may lugar dito na Mala New Zealand ang feel? Mula sa berdeng bulubundukin na makikita rito, sariwang hangin at naggaganda ang mga cabin, madarama mo ang Mala New Zealand na experience dito lamang sa Cielo Alto. So, Cielo Alto, kaya kami nag-come up sa ganong name. Cielo, ibig sabihin po is sky, then Alto means high. So, sa English term, so ibig sabihin ng Cielo Alto is sky high place. So, since nasa mataas kami place, nag-isip kami ng name na medyo tutugma doon sa location po nung aming place, which is yung sky high. So, Cielo Alto. Bukod sa breathtaking view ng Sierra Madre na matatanaw sa Cielo Alto, patok din sa mga turista ang kanilang maaliwalas at aesthetic na cabins. Bukod syempre dun sa view namin, since nasa Tanay kami, napakaganda po talaga ng view ng Sierra Madre. Is of course yung mga cabins namin, na yun po talaga yung naging trademark namin. So we started with cabins, yun po yung kumbaga humatak ng mga guests sa amin. I think it's the view Sobrang, dito kasi sa place namin, breathtaking talaga yung view pag nakita ninyo. So I think yun talaga yung tipong paglabas nyo dun sa cabins, para kang matutulala na lang sa nakikita nyo. So, and also the cool ambience dito sa Tanay. So, malamig po talaga. Even on summertime, malamig po ang temperature natin dito sa Tanay. Hindi lang sa ganda at aliwalas, sigurado rin ang kalidad ng kanilang cabins para sa kaligtasan at komportableng pag-stay ng mga bisita. With regard sa construction ng ating mga cabins, masasabi kong masinsin yung paggawa ng bawat cabin. So, the roof pa lang itself, it takes already 2 to 3 days para ma-construct yun. So, yun in fact, yung mga roof namin, yun yung naging trademark talaga ng Cielo Alto. So, initially, nagkaroon kami ng tatlong cabins lang. Then, eventually, nagkaroon ng high demand po ang Cielo Alto sa mga accommodation. So, paunti-unti, dinadagdagan namin siya. And hanggang sa ngayon, meron na po kaming total of 26 cabins. Isa naman ang guest na ito sa naaliw hindi lang sa nagagandang tanawin sa Cielo Alto, kundi maging sa inihaing pagkain na patok sa panlasa ng nakararami. Maaari kayong bumisita sa kanilang Facebook page para malaman ng iba pang impormasyon at detalye tungkol sa kanilang serbisyo, promotions, package deals, at iba pang mga update na maaaring makatulong sa inyo na ma-enjoy ang inyong pagbisita sa Cielo Alto. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Halina sa Cielo Alto at mag-unwind kapiling ang pamilya at ang barkada. Jolitz Matangat, humahataw sa Balita Ngayon.
Binaba sa United States Congressional Committee investigation na may kaugnayan ng gobyerno ng China sa lumalalang fentanyl crisis sa bansa. Napag-alaman rin ng komite na ang China ay nagbibigay ng subsidiya sa produksyon ng fentanyl. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng US House panel na bawat fentanyl overdose na nangyayari sa bansa ay direktang nagtuturo sa pinagmulan nito. Ayon sa report, 97% ng illegal fentanyl na pumapasok sa US ay nagmula sa China. Sinabi pa ng mga investigador na na-access ng mga ito ang website ng Chinese government na nagbibigay ng incentives o subsidy sa mga Chinese drug makers, partikular na ang fentanyl precursor at iba pang synthetic na gamot na binibenta sa labas ng China. Dagdag pa ng komite, bukod sa rebates na nakukuha ng mga illegal drug manufacturer, nakakaligtas rin ang mga ito sa investigasyon ng US dahil sa nakukuhang abiso. Sinisi rin ng komite ang kawalan aksyon na ito ng China upang masupil ang talamak na drug trafficking, bagkus ay lalo pa nitong sinusuportahan. Samantala, inirekomenda ni former US Attorney General William Barr sa mga mambabatas na gamitin ng bansa ang trade at economic power nito upang masolusyonan ang lumalalang krisis. Hinikayat rin nito ang mga biktima na maghain ng kaso laban sa mga kumpanya at taong may kinalaman sa illegal drug. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng International Monetary Fund o IMF na magiging mabilis ang paglago ng ekonomiya ng Russia ngayong 2024 kumpara sa lahat ng mauunlad na bansa sa mundo. Magkakaroon umano ng 3.2% na pagtaas ang Russian economy na di hamak na mas malaki kaysa sa inaasahan mula sa mga bansang France, Germany at United Kingdom. Ito ang umahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng International Monetary Fund o IMF na sa taong ito ay magiging mas malaki ang paglago ng Russia kumpara sa ibang malalaking mga ekonomiya sa mundo, gaya ng Estados Unidos. Magkakaroon umano ng 3.2% na economic growth dahil sa steady oil sales at mataas na government spending ng Russia. Mas malaki ang nakikitang paglago na ito ng Russia kumpara sa performance ng mga bansang France, Germany at United Kingdom. Nagpapakita ito na maganda pa rin ang status ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga sanctions sa Ukraine. Sa madalas na mga pagkakataon, nagiging accurate ang mga inilalabas na forecast ng IMF. Nabanggit din ng IMF na ang di pagkakasundo sa Middle East at ang mga issue gaya ng pag-atake sa mga barko ay maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain at energy sa buong mundo. Pero sa kabuuan, maganda ang naging global economy kung saan nakaiwas ito sa recession at nagpapakita ng katatagan sa banking at sa mga emerging market. Sa kabuuan, sinabi ng IMF na naging matibay ang pandaigdigang ekonomiya. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Nasolusyonan na ngayon ang matagal ng problema sa naghahang at lumang computer equipment ng ilang opisina sa Bulacan Police Provincial Office sa Camp Alejo Santos, Malolos, Bulacan. Ito'y matapos na bigyang katuparan ng Members Church of God International o MCGI ang kanilang hiling na magkaroon ng mga bagong computer, laptop at printer. Si Nestor Torres humahataw. Dalawang taon ng problema ni Police Corporal Michael D. Mangolabnan ang lumang laptop nitong ginagamit sa opisina sa Police Strategy Management Unit o PSMU.
Anya, pagdating sa video editing at PowerPoint presentation ay nagtatagal ito dahil mabagal at nagahang pa. Dati po yung luma namin laptop ay napakabagal sir, pero ito napakabilis po, napakagandang gamitin. Bukod sa laptop, mayroon namang mga pulis ng Bulacan PPO nakapusila sa computer at printer sa kanilang mga opisina. Have two computer set na ginagamit which is capable of doing naman po ng lahat ng works namin. And dahil nadagdagan po ulit yung hinahawakan naming office which is yung counterpart namin, hindi na co-cope up nung dalawang computer yung mga compliances. Sa dami po namin dito, dami namin mga compliances na sinasabit sa headquarters. So ang computer na po namin dito is nasa 6 lang. So kung nakikita nyo, talagang tulang din po kami. At upang bigyang katuparan ang kanilang matagal ng pangarap at pangangailangan ng mga pulis sa Bulacan Provincial Public Office o Bulacan PPO, nitong Lunes lang ay bumisitang muli si Kuya Daniel Rason sa Camp Aleo Santo sa Malolos para i-turn over sa kanila ang kahilingan na 14 na computers, 4 na laptop at 11 printer na magagamit nila sa kani-kanilang mga tungkulin. Lahat ng computer, kayang-kayang tugunan ang pangangailangan ng kanilang office works, kahit video editing dahil meron itong i5 processor, 16GB na RAM at storage na 250GB SSD at 2TB HDD. Ayon kay Kuya Daniel, ang pagtulong sa pambansang pulisya ay bahagi ng pagsunod ng MCGI sa pinag-uutos ng Diyos na nasa banal na kasulatan. Initially, yung ating mga napagpulungan nung tayo po ay magsagawa ng ating Memorandum of Agreement, sa awa po ng Diyos ay nakapagsagawa na tayo ng aksyon. Sa amin po sa Members Church of God International o MCGI, kami po ay naniniwala na mayroon tayong tungkulin sa harap ng Diyos. Kagaya po ng sinasabi ng Ecclesiastes 12 at 13 na ito ang wika ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alam ko po na ito ay isang bagay na hindi lingid sa ating mga kagawad ng pambansang pulisya. Kayo ay mayroong mga sinumpaang tungkulin. Kami po sa MCGI ay mayroon ding sinumpaang tungkulin. At ito ay tungkulin na aming sinumpaan sa harap ng Diyos. Ang magtulong-tulong na sumunod sa kaniyang utos. Ikinagalak naman ng gusto ng mga pulis sa bawat departamento ang mga bagong computer, mga laptop at printer. Anila, makatutulong ng malaki ang karagdagang computer equipment upang mapabilis ang kanilang trabaho. Dati po ang aming opisina ay meron kaming isang laptop lang po na ginagamit. Pagka po meron po kaming conference, mga presentation na ginagawa, medyo nahihirapan po kami kasi po nagahang po yung laptop namin. Ngayon po nakatanggap kami ng laptop na kagaya na ito na galing po sa MCGI. Malaking tulong po sa Police Strategic Management Unit po ito. Maraming salamat po. Ito po ay gagamitin po namin sa dapat po na paggamitan. Lalong-lalo na po itong aming opisina po ay mostly po ay puro po sa computer generated po at internet-based po yung aming mga trabaho. Po ay malaking tulong po sa amin sa pagganap po ng aming tungkulin. Naibigay po ng MCGI sa amin na computer ay may magandang specification at siya ay sapat upang maka-adapt sa ating mga software at katulad po ng Excel at nalalayo sa mga pagkakamali lalo na pag gumagawa kami ng trabaho at mga datos. Yung mga computer or office equipments na ibinigay sa amin
ng MCGI is talagang gagamitin namin intendedly to our office works, to our mga projects and compliances na makatutulong ng mas maayos sa PNP. Pinaalalahanan naman ni Bulacan Provincial Director Police Colonel Rely Arnedo ang bawat gagamit ng nasabing computer equipment na ingatan at huwag itong gamitin sa hindi tama. Labis din siyang natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa may katuwang sila para sa mas mapagbuti pa ang kanilang paglilingkod sa mamamayan. Lahat ng mga office equipment na ibinigay ng ating MCGI ay hindi lang simbolo ng pagtalima nila doon sa wish natin. Bagkus, alagaan nyo po ito. This is a blessing. We are so lucky na ang MCGI ay tumulong sa ating mga wish dahil sa mga kakulangan natin sa mga offices. Gamitin po natin sa nararapat na paggagamitan. Again, for my 26 years of service in the PNP, ngayon ko lang makita na may nag-donate ng ganito karaming equipment sa offices. Nagpapasalamat ako sa MCGI. Samantala, bukod sa ipinagkaloob ng mga computer equipment, nasa 300 pulis rin sa Bulacan PPO ang muling nakinabang sa pre-medical, dental, optical, legal at iba't ibang services ng MCGI, bukod pa ang pre-store, wheelchair at nebulizer ng kanilang kamag-anak. Samantala, kasunod nito sa hinaharap naman ay kaabang-abang na rin ang pagbubukas ng pinagagawang bagong multipurpose hall ng Sitio Pinag-anakan sa Doña Remedios, Trinidad. Tugon ito ng MCGI sa kahilingan ng PNP para sa mga guro at IP sa sitio. Kahit po pag-iba na siya, may anay na delikado na, ginagamit pa rin po namin kasi nga po kulang kami sa classroom building. Hindi namin po alam kung saan kami kukuha ng sponsor para magawa ito. Siguro merong right time. Let's wait for the right time. Pero while waiting for the right time, we keep on praying na sana may dumating na tamang mga tao na hindi man gobyerno pero bukal sa puso yung pagmimisyon para sa aming lugar. Natutuwa po ako na dinig ko si Ma'am Arlene Lazaro nung sabihin niya na habang naghihintay, ang sabi niya, sinabayan namin ang panalangin. Panalangin na sana ay mayroong makarating dito sa amin na mga taong maaaring makatulong sa amin. At natutuwa po ako dahil ang pagkakaroon ng Memorandum of Agreement sa ating mga kagawad ng pambansang pulisya sa pangunguna ni Colonel Arnedo ay naging tugon sa panalangin ni Ma'am Arlene Lazaro. Kung kaya po sa ganitong paraan, amin pong ikinagagalak na maging bahagi ng pagpapahayag ng karangalan ng Diyos na siyang tumawag sa atin. Isang bagay na aming pinaniniwalaan sa 2:9 at ng unang Pedro na kayo ang wika'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ibig ko pong iparating sa lahat ng mga miyembro ng Church of God International na sumusunod sa aral at utos ng Diyos. Ikinararangal ko po, kayo ay aking mga kapatid. Maraming salamat. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.
Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Salamat sa Diyos. At sa atin namang shout out, Noel at Bert, baka gusto nyo kayo na mauna. Mukhang marami nang kayo naipon eh. Tama-tama dahil may nagpapabati si Benedict Santiago ng happy birthday. At ganoon din sa aking Tito Angel sa kanyang mga kabatch dyan sa Philippine Marines sa 212 batch. Ayan, happy 37th anniversary sa aking mahal na asawang si Erwina. At ganoon din kay Eileen and Jess Torres, kay Bebot and Hernan Galicia, kay Ray and Debbie Habiles, kay Bert and Hilda Mendoza, kay Brad Ding and Evelyn Velasco, kay Edmund and Tina Petalio, at kay Nanay Nieves Yaya. At sa lahat ng taga-subaybay natin, hello sa inyong lahat. Ayun. Ayun, ako na sunod. Shout out kay sister sa aking mahal na asawa at sa aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew. At pagbati rin kay Darang Aida at kay Apong Mading dyan sa Magalang, Pampanga. At sa Kali Pogi, lagi silang nakamonitor kay Mr. Adelardo at saka si Miss Josepina Cañada. At pagbati rin kay Brad Bot and Sis Let Tansenko and family. Ayun, amigo Sherin. Oo, habol ko ang aking tita Nene La Pastora. Talagang laging sumusubaybayan. Tsaka yung aking tito Atoy dyan sa Lucca, Italy. Si Kuyang Ed Amoroso ng Philippine Star ngayon. Ayan, nanonood din sa atin si Christian Clark Uy, Elena Yang at Emma Chikuhara. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isasagawang mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito sa April 22, araw ng Lunes, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Samuel Kapitulo 2, talatang 7. Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-18 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Shervin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, April 18, 2024. At mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Ako naman si Bert Cerido mula dito sa Taytay Rizal, nasa Pilipinas din ako. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.